Confirmation of charges hearing sa kaso ni former President Rodrigo Roa Duterte nagsimula na ngayong araw. Ang detalye sa report. Ngayon ang unang araw ng confirmation of charges hearing sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Nahaharap siya sa 3 counts ng crime against humanity for murder at attempted murder, bunsod ng madugong kampanya kontra droga mula nung mayor pa siya ng Davao City hanggang naging Pangulo ng Pilipinas. 4 na araw ngayong linggo ang confirmation of charges hearing. 3 oras yan kada araw. Ayon sa ICC, hindi paglilitis ang confirmation of charges hearing. Sa mga pagdinig na ito, susuriin kung malakas bang mga ebidensya para magpatuloy sa paglilitis sa trial. Ano-ano nga bang mga inaasahang mangyayari sa confirmation of charges hearing? Batay sa schedule nilabas ng ICC, nagsimula na kaninang alas 5 ng hapon, oras ito sa Pilipinas, ang pagdinig at pagbasa sa mga akusasyon kay Duterte. Pagkatapos ay may 30 minutes ang prosekusyon, depensa, pati na ang common legal representatives of the victims o CLRV. 1 oras naman ang nakalaan ngayong araw para sa submission of the merits ng prosekusyon. Dito nila ilalabas ang kanilang mga ebidensya. Bukas, may 1.5 oras muli ang prosekusyon para dyan bago magpresenta ng argumento ang panig ng mga biktima. Sa Huwebes, nakalaan para sa defense team ang 3 oras na pagdinig para sila naman na magpresenta ng argumento. Itutuloy nila hanggang sa Biyernes ng 1/2 oras ang pagpresenta ng argumento. Kasunod niyan ay ang closing statements ng prosekusyon, CLRV at ang depensa. Merong 30 minutes ang bawat panig para rito. Sa dulo, 1 oras sa talakayin ng pagdetain ng ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. May 60 araw ang mga hukom para maglabas ng desisyon kasunod ng confirmation of charges hearing. Pwede nilang i-confirm ang isa o lahat ng inaakusa kay Duterte at doon itutuloy ang paglilitis. Kung hindi naman i-confirm, ay babasura ang mga kaso. Pwede rin magdesisyon ng mga hukom na magdagdag pa ng ebidensya o magsagawa pa ng investigasyon ng prosecution team. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon.